Ayan guys, nandito na tayo sa memorial o sementeryo. Ayan, daming tao. Dito tayo sa may mga palaisdaan. Ayan. So, dito tayo sa akin guys. Tuloy natin yung ating discuss para sa ating upload for today. So ayun na nga guys, sa araw na to ay pinagdiriwang natin yung All Saints Day o kapiestahan ng mga banal o mga santo at santa. So bukas kasi yung talagang All Souls Day. Pero dahil nga sa tradition nating mga Katoliko, ngayong araw talaga natin pinagdiriwang. Pero ganun pa man guys, ayon sa Biblia, yung mga banal ay pinakikinggan ni Lord. Kaya tayo mga Katoliko ay humihingi ng panalangin sa mga banal. So sinasabi ng mga ibang kapatid nating sa pananampalataya na nirerespeto naman natin guys, na sabi nila kapag ang tao daw ay patay na, wala na. At ang mga santo at santa raw, mga banal na tao, ay wala na rin yan. Hindi na rin nila alam pag namatay nila. So, bibigyan ako kayong halimbawa na kung saan ang ating Panginoong Yesus sa mismo nakikinig sa mga banal. Sino unang banal na pwede nating ihambing dito? Wala nang iba kundi itong si Mama Mary, di ba? So, si Mama Mary ang unang apostol ng ating Panginoong Yesus na naging masunurin mula sa pagdeklara ni San Gabriel, di ba? Na magdadala siya ng tao. At nung lumaki ng ating Panginoong Yesus, pumunta sila sa wedding of Cana na kung saan naubusan ng alak. Ang sabi ni Mama Mary, naubusan ng alak, nakakaya. Baka pwede mong gawang paraan, sabi sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, actually, huwag mo kong pangunahan babae. Kasi parang hindi pa panahon na yon na magmilagro siya. Pero dahil sa pakiusap ni Mama Mary, ay kanyang tinugunan. Gumawa siya ng special na alak para hindi mapahiya yung mga kinakasal. Kasi nung panahon na yun, napakahalaga po yun. So, ibig sabihin, si Papa Jesus talagang nakikinig sa mga banal na tao. Lalo na yung mga santo at santa natin ay nagbuwis ng buhay. Diba? Para ilapit ang ating Panginoong Yesus, diba? Yung pananampalatayang Kristiyano ay mapalaganap sa buong mundo. Dahil nga nagbuwis sila ng buhay, iba-ibang klase, lalo na nung unang panahon guys. Dahil mahigpit na tinutugis yung mga naniniwala kay Kristo. Pero kahit ganoon, di sila napigilan, lalo pang lumaganap ang Kristyanismo. Kung meron tayong tinatawag sa ating mga Pilipino, yung mga revolution hero, di ba? Revolutionary hero, kagaya nila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, na ating pinagdiriwang. At ganoon din naman guys, meron tayong tinatawag na hero of faith, o ibig sabihin iyon ang sa ating mga santo at santa dahil sa ating pananampalataya, di ba? Kung pinaparangalan natin yung mga hero natin sa revolusyon, di ba? Hindi ba dapat mas parangalan natin yung mga banal na nagtaguyod o naglapit sa pananampalatayang Kristiyano sa ating mga tao. At yun na nga guys, dahil ngayon sinasabay na nga natin yung araw ng mga kaluluwa, kahit bukas pa lang yun, November 2. Bakit nga ba mahalaga pa? Diba? Sinasabi na iba, hindi, patay na yun eh. Wala na yung alam, hindi na yun nakakarinig. Diba? Yan ang sinasabi ng mga ibang kapatid nating mananampalataya. Wala nang alam yan. Kaya yung iba, pagka nag-iba na ng pananampalatayang Katoliko, hindi na dinidalaw ang kanilang mahal sa buhay sa ganitong araw, di ba? Sa mga sementeryo, dahil ang paniniwala nila ang patay ay patay na. So totoo naman yan guys, ang patay ay patay na. Yung katawan, na physical natin katawan, talagang patay na. Hindi na yung nakakarinig, wala ka ng maririnig na salita. Subalit ayon sa Biblia, yung mga banal na namatay na ay nakakarinig. Nakikipag-usap pa guys yung mga kaluluwa. Di ba? Para patunayan sa inyo na nakikipag-usap pa sila
magbasa tayo sa Bible guys, na kung saan ay talagang kausap pa mismo ng ating Panginoong Yesus guys, yung mga namatay na. So check ko lang yun. So sa Mateo guys, chapter 17 verse 4 to 3. Ito guys, ito sabi guys, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at magkapatid na sila Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nila na nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka, at nagniningning sa kaputihan kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. So yun nga guys, di ba? Ang tagal nang namatay ni Moises, ang layo ng agwat sa Panginoong Jesus, pero nakikipag-usap siya. Kasama rin si Elias, na kung saan matagal na rin namatay, nagpang-abot pa sila ng ating Panginoong Jesus. So malinaw dito na mga kaluluwa, lalo ng mga banal, ay buhay sa espiritu. At bukod dyan guys, meron pang Bible verse na kung saan sa pahayag guys, sa pahayag o Revelation, nakita ni San Juan, diba? Nakita ni San Juan yung mga kaluluwa, diba? Yung mga kaluluwang banal nakasama na ng ating Panginoong Yesus, at doon ay sumasamba pa. So basahin natin guys yung isa pang talata. Ito, makinig kayo guys. Sa pahayag chapter 7 verse 9 to 10, nasabi dito, ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng puti at may hawak na mga palaspas, at sinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmula sa ating Diyos na naluklok sa trono at sa kordero. So yun guys, napakalinaw, di ba? Napakaraming tao, hindi mabilang guys. Siguro mga milyon yan, di ba? Na nagpupuri sa harap ng Diyos at sa kordero, o yung kordero ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po na nadalawin natin ang ating mahal sa buhay. At lalong-lalo na yung pagdasal natin pagdating sa sementeryo. Kagaya namin guys, pag nandito kami every November 1, pinapanalangin namin, di ba? Bukod sa mga bulaklak, inaalay natin mga kandila, nag-aalay din kami ng panalangin na yung rosaryo guys. Yan, napaka-importante po. Kailangan ng panalangin ng mahal natin sa buhay. At bakit natin sila inaalala? Pinupuntahan pa, di ba? At kagaya ko guys, galing ng Maynila, pumunta pa ako dito sa Pampanga. Yung isang kapatid ko, Pangasinan, at yung iba ganun din ang sitwasyon. Galing pa sa mga malalayong lugar para lang pumunta sa Mansa. Dahil unang una guys, yung mga mahal natin sa buhay, ginamit ng Panginoong Hesus para tayo mabuhay. Lalo na kung magulang mo yan, kagaya ko. Both my parents, wala na guys. Ginawang kasangkapan sila ng Diyos, di ba? Na lumitaw ako dito sa mundo. Siyempre, nung bata tayo, inalagaan tayo, pinag-aral, binihisan, minahal, di ba? Tapos pagkamatay nila, hindi mo na sila papansinin, na para bang hayop lang na binaon mo lang sa lupa, bahala na sila, di ba? So, para sa atin, mahalaga pa rin yung puntahan natin bilang bahagi ng napakalaking role na ginawa nila sa ating buhay. Kaya panalangin po natin sila sa ating Panginoong Hesus, kahit isang Our Father and Mary lang po, para sa kanilang kaluluwa, lalo na yung mga kaluluwang wala nang nagdarasal, hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, kailangan po ng ating panalangin. So yun po guys, ang ginagawa namin every November 1 o araw ng mga patay, kaluluwa at All Saints Day.
So, yun guys. So, nandito na tayo ngayon. Talagang medyo chill lang muna yun guys. So, palaisdaan. Dito tayo sa probinsya. Alright guys. So, hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po.